Paglalakbay ng puso. Sa isang maliit na bayan sa gilid ng dagat, may dalawang magkaibigan na sina Marco at Sofia. Magkasama silang lumaki at nagbahagi ng maraming alaala mula noong kanilang kabataan. Si Marco ay isang mapagmahal na lalaki, habang si Sofia naman ay isang babaeng puno ng sigla at talino. Habang tumatagal, unti-unti ring lumalim ang nararamdaman ni Marco kay Sofia. Hindi niya mapigilang maipagtapat ang kanyang pagmamahal dito. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, hindi niya alam kung paano siya sasagutin ni Sofia. Dahil sa takot na masira ang kanilang matagal ng pagkakaibigan, itinago ni Marco ang kanyang nararamdaman. Isang araw, isang binatang mula sa kalapit na bayan ay dumating sa kanilang lugar. Ang pangalan niya ay Diego, isang masikap at mayamang binata. Nang makilala ni Diego si Sofia, agad silang napukaw sa isa't isa. Napansin ni Marco ang pagbabago sa kilos ni Sofia at nasaktan siya. Bagamat naiintindihan niya na hindi naman niya maaring kontrolin ang nararamdaman ng iba, hindi pa rin niya maiwasang maapektuhan ng masamang damdamin. Isang araw, habang sila'y magkasama sa tabing dagat, hindi na nakapagpigil si Marco at ibinulalas niya ang kanyang nararamdaman kay Sofia. Sinabi niya kung gaano niya ito kamahal at kung gaano kahalaga ang papel nito sa kanyang buhay. Ngunit, walang anuman si Sofia at sinabi niyang ang damdamin niya ay hindi pareho ng kay Marco. Inahangaan niya si Diego at ang kanilang pagkakaibigan ay nanatili lang para sa kanya. Matapos ang pag-uusap na iyon, naging mahirap para kay Marco na harapin si Sofia. Ramdam niya ang sakit ng pagkabasag ng kanyang puso. Sa kabila ng mga pagsubok na iyon, hindi siya nagpatinag. Pinilit niyang tanggapin ang nangyari at maging masaya para kay Sofia. Sa huli, naging mas malapit pa silang magkaibigan, bagamat may mga pagkakataong nasasaktan si Marco kapag nakikita si Sofia at si Diego na magkasama. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Marco na mahalin ang sarili at magpatuloy sa pag-unlad ng kanyang sariling buhay. Nahanap niya ang kanyang sariling landas at nakamit ang mga pangarap niya. Habang si Sofia naman, nagkaroon siya ng isang masalimuot na karanasan sa relasyon kay Diego. Sa huli, ang pagkakaibigan ni Marco at Sofia ay naging isang inspirasyon sa kanilang mga buhay, nagdulot ng mga pagbabago at pag-usbong sa kanilang sarili. Sa kwentong ito, natutunan natin ang halaga ng pag-ibig, pagpapahalaga sa sarili, at pagtanggap sa mga pagbabago sa buhay. Ang pagmamahal ay hindi palaging magiging tugma, ngunit maaari pa rin tayong matutong maging matatag at maging positibo sa harap ng mga pagsubok. Matapos ang mga taon ng paglipas, nagpatuloy ang pagkakaibigan ni Marco at Sofia. Bagamat may mga pagkakataong nasasaktan si Marco sa tuwing makikita si Sofia na kasama si Diego, hindi niya hinayaang ang kanyang damdamin ang magdikta sa kanilang pagkakaibigan. Nagkaroon ng mga pagkakataon na sila'y nagtutulungan at nagbibigayan ng suporta sa mga pangarap na nais abutin. Sa bawat tagumpay na tinamo ni Marco sa kanyang propesyon bilang isang magaling na inhinyero, kasama niyang ipinagdiriwang ito si Sofia. Gayun din, sa bawat pagkakataon na may mga pagsubok sa buhay ni Sofia, naroroon si Marco upang maging sandigan nito. Habang lumilipas ang panahon, naging mas matured at mas matatag sila sa kanilang pagkakaibigan. Natutunan nilang tanggapin ang mga pagkukulang at mga hindi pagkakaintindihan sa isa't isa. Hindi na itinuring ni Marco ang kanyang pagmamahal kay Sofia bilang hadlang sa kanilang samahan. Bagkus, itinuring niya itong inspirasyon upang maging mas mabuting kaibigan at kasama. Sa isang pagkakataon, nang magkaroon ng malaking kaganapan sa kanilang bayan, nagtulungan sina Marco at Sofia na mag-organisa ng isang outreach program para sa mga nangangailangan. Ipinakita nila ang kanilang pagkakaibigan at pagkakaisa sa pagtulong sa iba. Sa proseso ng paghahanda para sa outreach, mas napalapit pa sila sa isa't isa. Sa gabi ng outreach program, habang sila ay nagmamahalan at nagtutulungan upang mapanatili ang maayos na takbo ng mga gawain, napagtanto ni Marco na ang pagmamahal niya kay Sofia ay mas malalim pa sa simpleng romantikong pag-ibig. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagtulong at pag-aalaga sa kanya, kahit na alam niyang mahal nito si Diego. Nakita ni Sofia ang dedikasyon at tunay na pagmamahal ni Marco. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin naging madali para sa kanya na harapin ang sitwasyon.
Muli nilang pinag-usapan ang kanilang nararamdaman at sa pagsasagutan, naging mas malinaw sa kanilang dalawa ang kanilang mga damdamin. Bagamat hindi maaaring maging sila sa romantikong paraan, napagtanto nila na ang kanilang pagkakaibigan ay isa sa mga pinakamahalagang yaman sa kanilang buhay. Sa huli, ang kwentong ito ay nagpapakita ng pag-usbong ng pag-ibig na hindi kinakailangang maging romantiko, ngunit maaari pa ring maging malalim at matatag. Ipinakita ng mga pangunahing tauhan na ang tunay na pagmamahalan ay nagmumula sa pag-aalaga, pag-unawa, at pagtanggap sa isa't isa, anuman ang mga pagkakaiba o pagkakataon na dumating sa buhay. Ang mensahe nito ay nagpapakita ng mga emosyon na konektado sa pag-ibig at karamdaman ng pagnanasa na maaaring maging komplikado. Ito ay tila nagpapahiwatig ng isang sitwasyon kung saan may nararamdamang pagmamahal, ngunit may ibang tao na kanyang mahal na hindi ikaw. Mahirap ang mga sitwasyong ito at maaring magdulot ng sakit o lungkot. Mahalagang maunawaan mo na ang pag-ibig ay hindi laging magiging pareho ang tugon o damdamin mula sa isa't isa. Maaring magkaroon ng mga pagkakataon na ang isang tao ay mahal ka, ngunit mahal niya rin ang iba. Importante ang pagtanggap at pangunawa sa mga ganitong sitwasyon, at maaaring maging masakit ito, ngunit kinakailangan din nating harapin ang mga emosyon na ito ng may lakas at tapang. Kung ikaw naman ang taong nagmamahal at nasa ganitong sitwasyon, mahalaga na alagaan mo ang iyong sarili at kilalanin kung paano mo gustong harapin ang sitwasyon. Maaring ito ay pagtanggap na hindi mo kontrolado ang damdamin ng ibang tao at makahanap ng mga paraan para maghilom ang mga sugat sa puso. Higit sa lahat, maaring makatulong ang pag-uusap ng malumanay at bukas sa kung ano ang nararamdaman ninyong dalawa. Maaring ito ay maging oportunidad para sa mas mabuting